inyong statement. Good afternoon po, Madam Chair. Hello. Ako po si alias Jerome. Nanumpa po sa batas na malayang nagsasalaysay sa buong katotohanan at sumunod. Naging membro po ako ng KGC dahil po sa mga ulang ko sa nanay ko po. Noong 2000 siya nagsimula. Yung 2000. Tapos po ako po ay nakasama sa KGC dahil sabi ng nanay ko magsamba daw sa KGC. Nung nagsimula po ako bilang po isang children's, yung bata pa lang po ako, 12 years old pa lang po ako, doon po sa amin pinabibinta na po na ako ng putumaya, pastillas, at saka doon sa mall, cheese stick, sa mga mall, sa lahat na pinapaaral po nila ako ng elementary, kaso bawal po ako pumasok sa paaralan pag hindi pa ako naglalampaso, nagbibinta ng putumaya tuwing umaga. Then po, yung kalaunan po na nagandahan naman ako sa sistema kasi para malayo naman ako sa yung parang yung mga bisyo. Tapos po dinala po ako sa as a part-time worker doon sa Cagayan de Oro noong 2002. Then sumali po ako sa youth camp doon sa Davao International Youth Congress. Hindi pa po ako bumalik po ako dito, tapos nag-decide po ako na mag full-time worker sa KGC noong 2004. Inikayat po ako na mag full-time ng Kingdom of Jesus Christ dahil mahilig po ako sa musika, sa sports. Sinabihan ako na ma-develop ko daw ang kakayanan ko sa pag full-time worker. At meron din nagsabi sa akin na tinatawag namin youth leader o youth coordinator na huwag ka nang bumalik sa inyo, tapos huwag ka nang mag-aral kasi pag mag-graduate ka, ganun din, bibitbitin mo rin, plastic rin. Yan ang sinabi sa amin. Nung pumayag po ako, dinala po ako sa mansion ni Pastor sa Barangay Saoyo, Novaliches, Quezon City. Yun sinabi ni Miss Amanda doon sa Mozart Street. Compound doon na nakatira sa mga full-time, katabi nito sa mansion ni Pastor at sa transmitter is Iminay. Pinatigil po ako mag-aral at dahil bata pa po ako, pinagbinta po ako ng kutsinta, pinagsulisit at pinagsulisit po ako dito sa buong Kamaynalaan. Since ang edad ko po noon mga 14. Tapos po nung lahat ng mall dito sa lahat ng mga mall dito sa Maynila, naikot ko na po at sa buong Luzon, lahat ng mga mall dito. Yun po, kami po yung nagpumaakyat sa bus, nagsusulisit, umaakyat sa jeep, nagbibigay ng mga liter, sinasabi na estudyante daw po kami, pero hindi kami totoong estudyante. Lahat po mga ID ginagamit po namin, puro piki. Ginagawan po kami ng mga piki, ng mga ID, piki, ng mga students dahil. Tapos po, tuwing December, gumagawa din sila ng mga piki, ng mga association. Marami pong association, 7 association nata yun. Natatandaan ko pong mga association, Alay sa May Kapansanan Association, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha, Songs of David Orchestra, tapos Silencio Foundation, Achievers, meron pang mas marami pa na ginagawa nila. Tapos student, mas marami pa silang mga association na ginagawa kahit piki. Pagkatapos nun, yun, binibigyan kami ng mga piking ID din, at saka yung mga piking mga letter na pagkatapos, meron po kami pag naglalabas po kami doon sa mansion sa Saoyo, meron po kami mga by category kasi doon po yung nagsusolicit doon at saka nagtitinda. Merong category A, B at C. Ako po, nabilong po ako sa category A+, kasi po nagre-remit po ako everyday 2,000 po. At saka bawal po kami, lalabas po kami doon dapat alas 4, alas 5 na madaling araw, maliligo na po kami kasi meron, dadating na po yung mga bus, yung ginagamit nila na bus na nirerentahan nila, yung lipad bus na nung sa Novaliches.
Tapos meron din siya mga bus na mga yung para sa mga category A+ na mga aircon, mga KGC bus. Tapos doon po kami sumasakay yung mga category A+ kasi malaki daw ang income namin. Tapos yung masaklap doon, meron kasi kung category C at saka D ka, kaya yung income mo lang 500 pababa, doon ka matutulog sa walang aircon, mabaho yung paa, tapos magulo, marami magnanakaw. Kung kunwari, wala kang income, tapos umuwi ka ng umaga, pagka umagahan yan, hindi ka napapalabasin, tapos sabihin doon ka na sa kusina or doon sa labandera, maglaba ka, papalabihin ka ng mga 1,000 na pantalon, pabaras sa'yo yan, kapag wala kang kita. Pagkatapos nun, lumaki na ako nung mga 2009, na nilipat ako ng ministry. Yung pagtitinda kasi, by ministry kasi yan, nabilong po ako sa logistic department noon, nung time nag full time ako noong 2004. Pagkatapos noon, nalipat ako ng ministry, nilipat po ako sa yung pag-distribute ng ng Coca-Cola, yung mga soft drinks, kasi nagnegosyo siya ng noon sa Sauyo, yung mga soft drinks. Pagkatapos noon, hindi ko akalain na magkasala daw ako kasi hindi pa naman ako nakaranas na mag-girlfriend dati noon eh. Kaya nag-girlfriend po ako. Nagkanobya po ako ng anak sa isa naming suki na wala naman kaming ginawa, tapos niyaya ko lang siya manood ng sine. Pagkatapos noon, sinabi ko lang sa kasamahan ko, tapos nireport na ako. Kasalanan daw. Kaya nung December 29, natawag na kami ng meeting sa isang hook-up. Ang tawag ni Pastor, yung hook-up, yung true calling siya, tapos yung nasa Amerika ata si Kibuloy nun, hinook up niya kami. Marami kami nung may sala, iba-ibang klaseng sala, nanonood ng sine, nagibagsintahan, tapos naglalaro lang ng Dota. Yun ang mga kasalanan namin. Kasi nandun siya sa Amerika, lahat kami nung full time nasa loob ng compound Kingdom of Jesus Christ, nandun lahat kami na may sala. Sinabitan ng mahabang papel sa liig. Doon nagkasulat ang lahat ng mga kasalanan at yun kasalanan ng iba pang lalaro na pagdota, pambababae, panonood ng sine. Pinatayo kami sa harapan. Bawal kasi sa aming mga full time na maglaro ng computer, tumanggap ng tip, manonood ng sine, makihalubilo sa mga hindi namin kapwa membro. Kingdom of Jesus Christ. Dapat kasi buong pagkatao namin ialay namin kay Pastor. Once na mag full time ka, mag fill up ka, bawal ka na po tumawag sa mga pamilya nyo. Lalo na pag yung pamilya mo hindi member, hindi full time worker, bawal ka talaga tumawag niyan. Dapat lahat ng buong pagkatao mo ialay mo sa kanya. Kung magtitinda ka, dapat remit all. Pag after niyan, pag remit all, dapat wala kahit piso, bawal ka magtira ng pera doon sa kahit cabinet mo. Inaano nila yan, ini-inspect nila yan kung meron kang pirang tinatago. Ganun sila kalupit. Nakakabit yung sound system, ang tawag ni Pastor Kibuloy, kaya rinig lahat ng nandun sa sinabi niya sa amin, kaming mga yawa, mga satanas, mga serpentine daw kami. Sinabi niya sa amin, bilang parusa, dapat namin iuntog ang mga ulo namin sa pader at suntukin ang semento hanggang dumugo ang ulo at kamay namin. Dapat din daw namin lagyan sila sa mga sili sa mata at bibig at ang ari namin. Doon ko naisip na kumala sa Kingdom of Jesus Christ kasi pinatawag na kami, nagpaalam kami sa isa kong kasama pero hindi kami pinalabas sa compound, sa task force. May lalaking may baril. Dapat doon, tinatawag na kami, nagpaalam na sana kami na lalabas para madala namin yung mga damit namin pero hindi kami pinayagan. Nilagay kami sa isang Bartolina. Mainit na dahil malapit yung sayero ng bubong dito. Nagsasampay ng damit ang mga labandera dahil madaling matuyo yung damit doon kasi walang ilaw at walang electric fan, masyadong mainit. 2 araw kami nandun at umakyat si minister, 2 minister, ang pangalan nila Jojo Pablo at saka si Gio Ayang. Ang leader ng task force Davao na may kasama silang mga armadong lalaki. Pinilit kaming suntukin ang simento at iuntog ang mga ulo namin sa pader hanggang dumugo. Jerome, so
ginawa mo talaga yung iniutos sa inyo na inuntog mo talaga ulo mo sa pader hanggang dumugo yung ulo mo? Opo, ma'am. Before yung binasahan mo na kami ng nung Biblia kasi kalooban doon ng Ama, tapos pinapapirma po kami ng waiver. Hindi namin alam ang nakasulat doon. Pag mayroong mangyari sa amin, kagustuhan daw namin. Sige po, patuloy sa pagbasa. Halos hindi namin makayanan yun, mama. Tapos, meron akong kasama doon na sinabi niya sa kasama ko, akala ko langit to, hindi pala, impyerno daw. Kasi yung naranas namin, ang pakiramdam ko that time, parang mamamatay na ata ako o mabubulag dahil may sili pa yung mata ko at saka bibig. Akala namin, hindi namin makayanan. May kasama din kaming saxophonist doon na may sala din. Siya din ang parang close friend din siya ni Kibuloy. Siya ang tag-saxophonist namin siya doon sa The Kingdom of Jesus Christ. Ang sala niya naman meron yata siyang inilamas na pastoral, kaya galit na galit si Kibuloy. Ang ginawa sa kanya, sinampal sa harap namin. Hindi nila alam na yung tao pala yun, may sakit pala sa puso nun. Pero sabi nila sa amin na namatay na daw yun dahil na stroke, dahil pagkasampal. Pero hindi namin nakita kasi kinulong na kami. Pinahinga lang kami sa isang linggo bago kami nilipat kami noong December 2009 sa isang abandonadong building ng Guadalupe, Makati City. Yung pinatawag nilang Isimenay office ngayon. Doon kami dinala. Dalawang palit lang yung mga damit namin, inold nila, yung mga malita namin. Binigyan lang kami ng 2 damit, pang trabaho lang. At hating gabi inutusan kami na i-demolish ang mga pader na yun kasi yung building na yun ng Isimenay, abandoned building yun galing sa ABCB, nabili ni Kibuloy. Yung ginawa namin doon, magtrabaho, kaso nagtatrabaho kami, walang permit, kaya magtatrabaho kami noon madaling araw. Dinidemolish namin yung bawat kwarto doon, 11 floor hanggang sa baba. Yun ang ginagawa namin. Tapos mayroon kaming doon, may 2 gwardiya na mayroong mga baril, kaya hindi kami basta-basta makatakas. Dahil sa madaming aksidente na naisipan na namin, kasama ko na tumakas, gumawa kami ng basketball ring sa ground floor at linaro namin yung mga gwardiya dahil mahilig sila sa basketball hanggang napagod sila. Kaya noong gabi na yun, mahimbing ang tulog doon. Kaya doon kami naka-chance na tumakas. Kahit wala kami mga damit, tumakas kami. Katapos nun, taxi kami, mapunta kami sa Lunita. Wala naman kami dalang damit, wala kaming pira. Ang ginawa na lang namin, doon kami sa Lunita, umagahan. Tapos hinahanap namin yung kasamahan din namin matagal lang lumabas na nagbo-boarding house. Nagbo-boarding house doon sa Sampaloc, kaya nakitira muna kami. Hindi namin alam kung makakasurvive kami kasi wala naman kami pinag-aralan Hindi kami nakapagtapos ng high school kasi sabi nga pag-aralin kami pero hindi kami nakapagtapos. Pagkatapos hindi namin alam kung anong gagawin namin, Madam Chair, na kung ano nang gagawin sa buhay namin. Hindi kami makapagtrabaho ng maayos. Kung trabaho, kaya naisipan namin na yung ginagawa namin sa loob dati sa KGC na magtitinda, ginawa na lang namin din magtitinda para mabuhay lang, makapag-survive sa buhay. Kaya noon, kung nakikita namin yung mga kasamahan namin dun sa loob, pag nakikita kami nagtitinda para sa sarili namin, tinatawag kami Sir Pinsit. Yung Sir Pinsit yan, yawa yan yung nila, yun ang mga words nila, Sir Pinsit. Yun lang, Madam Chair. Salamat. Salamat kaayo sa iyo, Jerome, sa iyong pagsalaysay. May ilan lang akong follow-up questions sa inyo, pero for the record, bago yung follow-up questions, Elias Jerome has submitted an affidavit to the committee with his oath taken before our Senate Committee Secretary. So for the record po yun. For the record, oath taken before the Senate Secretary, Attorney Ray Bantug. So Jerome, follow-up questions sa testimonya mo. Paano mo nalaman na
si Kibuloy mismo ang nagpautos sa pananakit sa inyo? Kaya- Siya ba mismo ang nagsabi? Kaya sinabi ko sa affidavit, Madam Chair, na tumawag siya mismo sa amin. Yan ang tinatawag naming hook up, through calling yun. Tapos kinokonect namin sa sa speaker para lahat kami, mga 2,000 ata kami sa loob ng yung compound. Makakarinig kami lahat, maraming witness. Tapos yun ang sinabi niya, iuntog niyo yung ulo niyo hanggang dumugo. Yun ang sinabi. Akala nga namin hindi yun mangyayari kasi pinapahinga lang kami dun sa kwarto na tawag namin Bartolina eh. Kasi kadalasan kasi pag may mga kasalanan ganyan, mga minor kasalanan lang kasi yan dun sa loob eh. Nanliligaw, nagduduta. Ang kadalasang punishment nila yan, pinapalo sa puwit or hindi kaya pinapasting. Hindi pinapakain, gabi lang, tapos tubig at saka lugaw lang. Akala namin yun lang yung punishment namin. Hindi namin nakalain na yun pala gagawin sa amin, para kami pumasok sa isang fraternity. Tutorturin ka pala. So torture, parang hazing pala. Oo, parang ganoon pala ang gawin sa amin. At 2,000 kayo na nakarinig yun Oo, marami. dun sa hook-up nung siya ay nasa US. Opo. Okay. At may ebidensya ka pa ba nung pananakit? Yung sa katawan mo mismo halimbawa, may mga bakas pa ba? Ang sa akin, ang ebidensya ko lang po, dito sa kamay, yung pagsusuntok ko sa pader, ito po. Mayroon pa yung mga biglat, dalawa. Ito po, ma'am. So sa kaliwang kamao mo, Meron din ako dito sa konti lang, pero hindi ko na ipakita. Tago. Meron ako dito sa wall, yung paguntog ko sa ulo. so may balat ka pa sa Oo, ulo, may sa balat dun bumbunan. dito. Kasi dapat pag sinuntok mo yung kamay mo, dapat hindi ka titigil pag hindi dumugo eh. Dapat yung ginagawa ko, kasi pader yun, meron kasing matulis dun, para lang dumugo yung kamay ko, dun ko sinuntok talaga sa matulis. Doon sa kanto. Para mabilis, opo. So- At saka yung ulo ko dun ko inuntok para mabilis lang dumugo. Sa kanto din? Mo Opo, inutog ang kanto ulo yun, mo? Kaya nga yung kasamahan ko kasi, yung mga kasamahan ko, 12 kami nun eh, marami. Yung kasamahan ko, untog ng untog, parang may na dito, may sumay na kasi lumaki na yung ulo niya, kakauntog sa yung pader. Hindi niya alam kung paano Buti hindi kayo masulatan. na-brain damage. Akala nga namin mamatay na kami nun, Madam Chair eh. Sa sili pa lang dun sa ari namin, parang hindi namin makain. 1 week namin tiniis nun. Parang nilagyan ng lighter yung namin, yung ari, yung itlog namin, parang nilagyan ng lighter sa tiis. Oh my God. So talagang torture. Talaga parang hazing. And yung 2 sugat sa kaliwang kamao mo ay dahil sinuntok mo rin siya dun sa kanto Oo, sa hanggang kanto. dumugo talaga siya. Dumugo. Hindi ko kasi napatigil ng 2 taong na yun, si Jojo Pablo at saka Gio Hayang pag hindi dumugo. Ninonote po namin yung mga pangalan na binabanggit nyo para sa posibleng pag-imbita din sa susunod na pagdinig. At yung 12 na kasama mo nung na-torture, sino-sino po sila? Mga kasamahan ko yun po, pero hindi ko dapat mabanggit yung pangalan eh. Tama. Kilala ko naman yung mga pangalan, pero baka sila natakot kasi sila. Takot din naman ako nung pag-aryari nung, kaya nanahimik na lang po ako. Kaya nakita ko doon sa sa post niyo sa Facebook na about kang Kibuloy, kaya nanghingi rin ako ng tulong, mag-testify po ako dito sa Senado. At maraming salamat sa pag-testify mo, Jerome. Dagang salamat. Ngayon, tatawagin natin yung ating susunod na witness, victim survivor din, si Miss Arlene Stone.